119 na palakpak. Ito ang natanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 1 oras at 23 minutong talumpati para sa State of the Nation Address 2024 na nagsimula eksaktong alas 4:05 ng hapon. Una niyang tinalakay ang mga programa at proyekto para sa mga magsasakang Pilipino, partikular na para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas 20 milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Pinag-usapan din ang mga proyektong irigasyon at paglaban sa epekto ng El Nino. Bunsod ito halimbawa ng giyera, problema sa supply at puwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Kanya ring ipinagmalaki ang kahandaan ng bansa sa anumang banta ng sakuna. Ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Samantala, binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng internet connection sa pag-unlad ng bansa lalo na sa sektor ng edukasyon. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Pinag-usapan din ang mga karagdagang benepisyo para sa mga guro. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guro upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guro ay makakatutok ng mabuti sa kanilang propesyon na pagtuturo. Katuwang ang Kongreso na isabatas na ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito ay magbibigay sa mga guro na sa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin. Giniit din ang pagpapahalaga sa kalusugan. Ibinida niya rito ang mga itinatayong mga ospital at ang pagbibigay ng dagdag na tulong para sa mga cancer patients. The UP-PGH Cancer Center is the first PPP to be approved in this administration. Together with the Philippine Cancer Center of the DOH, which broke ground last March, these 2 specialty hospitals will soon join our nation's fight against cancer. Binigyang pagkilala niya rin ang mga OFWs at ang kanilang mga naging ambag sa ekonomiya ng bansa. Samantala, napuno naman ng hiyawan ang batasang pangbansa nang mapag-usapan na ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.
Pero ikinatuwa ng lahat ng inihayag ng Pangulo na hindi na niya pahihintulutan ang anumang operasyon ng Pogo sa bansa. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of Pogos by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen. Nagtapos ang kanyang talumpati sa mga mensahe ng pagmamahal sa bayan. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.